Kung ang isang senador ang tatanungin, mas gusto niyang panatiliin muna sa bansa ang Mid-Range Capability Missile System ng Amerika na siyang ginamit po sa RP-US Joint Military Exercises noong pong Abril ng taong kasalukuyan. Pero ayon po sa mambabatas, pangdepensa lamang ito sakaling tumindi pa ang girian ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Mian Corvera sa balita. Dapat manatili sa bansa ang Typhoon Medium Range Capability o MRC missile system ng Estados Unidos na ginamit sa Joint Military Exercises nitong Abril ngayong taon. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, ito'y habang nagpapatuloy ang pambubuli at pangharas umano ng China sa West Philippine Sea. Dinala ng US Army ang Typhoon noong Abril para makabahagi sa Joint Military Exercises sa inilarawan nitong historic first at mahalagang partnership ng Pilipinas. May kakayahan itong maglunsad ng missile attack na hindi lalagpas sa 1,600 kilometers. Sabi ni Zubiri, hindi ito maituturing na paghahanda sa opensiba, kundi pagdepensa lang sakaling tumindi pa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo gaya ng Protective Iron Dome ng Israel. Welcome din anya kung magbibigay ng ganitong gamit sa Pilipinas ang iba pang mga bansa dahil hindi kaya ng Pilipinas na tapatan ang military capability ng China. Recent reports, they were about 25 nautical miles from the Philippines dun sa research vessel nila. Illegal po yan. Hindi po sila humingi ng permiso sa ating bansa or at least coordination sa ating officials ng ating bansa. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. We welcome all the support. So yes, I am in favor of keeping these medium-range defensive weapon systems. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. So definitely dapat walang nuclear weapon sa ating bansa. That is a prohibition under the Constitution. Pero defensive, protective, dome-type systems, like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. With due respect to our neighbors, China, as long as they do not stop the provocative nature, provocative actions that they are doing in the West Philippine Sea, I am in favor of retaining defensive missile systems in the Philippines. Sa hiwalay na panayam kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner, sinabi nito na kung saang masusunod, nais niyang permanente ng manatili sa bansa ang naturang armas. Makakatulong anya ito na malaki para palakasin ang defense capability ng bansa. Una nang binatikos ng China ang pananatili sa Pilipinas ng nasabing missile system ng Estados Unidos at sinabing nagdudulot ito ng tensyon at provocation. Pero sabi ni Zubiri, mismo ang China ang naguudyok ng gulo, katunayang ginagawa nilang pambubuli sa mga sundalo at mga sasakyang pandagat ng Pilipinas araw-araw sa West Philippine Sea. Kung siya ang tatanungin, dapat mag-invest na rin ang Pilipinas sa ganitong missile defense system at iba pang matataas na uri ng armas at gagamitan pang depensa. Weapon system, it's not an offensive weapon system. Under the Constitution naman natin, pinagbabawal natin ang nuclear weapons. So definitely that is a prohibition under the Constitution. Pero defensive, protective, dome-type systems like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. Hindi naman pabor ang senador sa ginawang pagtapya sa budget ng Sandatahang Lakas. Paano anya uusad ang modernisasyon ng AFP kung kulang ang pondo pambili ng armas, lalo na ang barko na magpapatrolya sa exclusive economic zone ng bansa. Balak ni Zubiri na ipabalik ang pondo ng AFP sakaling isalang na ito sa plenaryo ng Senado.
25B. Yes. From Anong mabibili mo sa 25B? That's $500 million. What can you buy with $500 million? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. So, 12 aircraft alone is ubos na po yung 25 billion sa 12 aircraft na kailangan po natin barko. Yung Coast Guard kailangan nila ng malalaking barko. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi, so napakamahal ng gastos sa gasolina at crudo. For their anti-hacking, yung sa cyber-hacking units, yung mga additional missiles, aircraft, and ships for Coast Guard. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.